ka pala lumipat ng GMA. Okay, so medyo madugo ang mga ganap. Ay, gusto ko ito madugo. Hindi na komportable. Parang hindi na ako yung gusto kong lumabas sa gusto nilang mangyari. Diyos ko, disclaimer hindi po ako mahirap katrabaho. Nanganak ako, sabi ko, paano ako bubuhayin? Unang-una, iniisip mo yung sasabihin ng nanay mo. Paano mo nalampasan yun? Grabe talaga nung pagkasabi ko, parang nakikita mo gumuguho yung pangarap ng nanay sa mata niya. Kaya pinilit kong matapos lahat ng mga pangako ko sa kanya. Ayokong hindi tinutupad yung sinasabi ko sa lahat. Ano ba yung pinakamahirap na naranasan mo na talagang umiiyak ka na sa talagang hindi mo malubos maisip bakit nyo nararanasan ito? Wala akong kapera-pera, tapos may sakit yung anak ko, tapos umiiyak siya ng bonggang-bongga. Nagdasal na lang ako, sabi ko, ginanya ko yung dalawang kamay ko. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng trabaho, gagaling ako. Ganun, gagaling ako, uusahin ko sobra. Hindi ka ma-disappoint sa akin. Kasi kaya talaga, ever since may pumasok lumabas na lalaki sa buhay ko, isa lang yung lalaki na constant sa buhay ko, yung anak ko. So lahat gagawin ko sa kanya. Kahit na noong umpisa, nahihirapan ako dahil naging nanay ako na maaga, he's actually the one who saved my life. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, kasama po natin ang nakakatawa. Ay, nakakatawa talaga. Ang very happy Tuesday Vargas! Hi! Hello po sa inyo! Welcome to my vlog. Alam niyo mga kachika, in fairness, ito si Tuesday, kaibigan ko na po ito na matagal na panahon. Nene pa lang po ito. Pero ngayon, after nung ilang, Diyos ko, dekada na po bago kami nakita, ito na po si Tuesday. Tuesday, kamusta ka na Tuesday Vargas? Ito, early 40s. Wow, hulaan nyo na lang. Kung ano, maiga. 41? Early. Or 38, tumatok. Nagpo-focus ako na maging fit kasi may pangarap akong odd level sa galawan. Ay, na mo 100 plus. Yeah, gusto ko yan. Parang mga ultimate dream natin. Hindi ka naman makirin Tuesday. Alam niyo po si Tuesday, nakilala ko po ito. Unang-una sa Punchline. Hindi ko po siya kakilala, personal. Wala as in, dun lang kami sa stage mismo nagkakilala. Yeah. Diba? Unang gabi mo noon, andun ako. College pa ako. Tapos parang gusto kong extra baon. So parang nakatuwaan ng mga bakla. Halika, audition tayo kasi merong comedy war na magbubukas. Ano ba yan? Hindi namin alam yung format. Pero may idea na ako kasi nga Japanera yung mga tita ko yan siya. Tuwing uuwi, ang trip ng mga auntie-auntie, mga pininsang Japanera, halika mag-comedy ba? Ganyan-ganyan. Tapos mapunta kami ng library. Tapos may 20 seconds sa kainta noon na maliit pa lang. Pero ang unang-una mong stage ay Punchline. Punchline. Pagsakay ko ng Punchline, nawindang ako sa inyo lahat kasi ang gagaling nyo. Tapos galing kami sa Live Aids, UP sa Mascom, entablado, monologue, nakakahon yung material. Hindi namin kayang gumanyan. Ang mga bakla unang gabi pa lang nag-quit. Ako lang yung bumalik kasi para bang na-challenge ako na hindi pwede. Kailangan makasabay ako. Oo, kasi natatandaan ko pa, nung una mong gabi, andun ako eh. Kita ko si Tuesday, aligaga ka, di ba? Kasi hindi mo alam kung anong galawan. Na-trauma ka nung unang araw mo. More on parang gusto ko pagpasok ko the second time around, hindi ako mukhang tanga. Kasi ayaw ko yung mukha kong tanga. Lagi akong dumadating maski sa eskwela nung bata pa lang ako na kompleto assignment. Gusto ko na hindi ako kahiyahiyang sweldohan. Yung meron akong wawa sa entablado. Kaya nga yung kanta babae po ako kasi parang, masyado na silang nasanay na kaya ko nang sabayan yung mga bakla. Akala nila bakla na rin ako. Totoo. Umabot ka na dun sa naabot mo na yung, ito pala. Bago tayo lumawig sa ating kwentuhan, syempre gusto ko malaman nila na si Tuesday po ay nagtapos ng kolehiyo saan? Sa University of the Philippines. At ang tinapos mo? Ay Film and Audiovisual Communication. Kaya naman po si Tuesday, hindi nyo pwedeng basta-bastahin ito. Ako personally, pagkaset ko talaga to, kahit nung nag-aaral pa, sabi ko, ito babaeng to, matalino to. Pag may English-Inglesa na, Tuesday!
Tuesday! Tuesday! Laging pain. Oo, pain talaga sa frontliner. Bakla, tsikahin mo yan. Oo, diba? Palaban. Diba? Ilang taong kang tumagal sa punchline? Saglit lang, parang di nga ako umabot ng 1 year. Nagbanda ako. Nagbanda ka na. Nagputres ka naman ako. Ayun, yung putres ka. Ito po yan para ma-remind po ninyo. Ito siya. Ang ganda, diba? Ano nga ang kanta sa putres ka? Manila Girl. Tsaka yung My Boy Lollipop, Shenambular. Hindi ko ka masyadong namalayan kasi ang pag-alis mo. Oo, bigla na lang ako umexit ng tahimik. Kasi parang napabayaan ko yung pag-aaral, ayoko din yun. So parang yung side hustle, naka-apekto siya dun sa talagang gusto kong gawin, which is makatapos, na maayos. So pause. Pero yung tawag ng entablado, kahit ano di ba? Yung pagbabanda malapit din sa puso ko. Ilan taon tumagal yung grupo nyo? 3 years nung ako. So total ng putres ka mga 6 years. Tapos May 3 years several vocalists before and after me. After Years putres ka, saan ka na napunta? eto na. Ay. Nabuntis na ang bakla. Alaga, Diyos ko! Ayun na. Bata ka niyan, Bata. Ilan taon ka niyan? 20, 21 ako nung nanganak ako. Ganun kabilis si Tuesday. Pero ang punto dito, si Mama. Nagalit. Nagalit siya. Una, ayoko sagutin telepono, ayoko kausapin. Siyempre, alam mo yung mga nanay nung 90s, early 2000s. Burikak! Ayoko, pero hindi pala ganon. Kasi dumaan siya sa best friend ko. Tapos yung best friend ko na yung nagmamakaawa, sagutin mo na yung telepono, hindi galit si tita. Gusto ka lang niyang makausap. Pero talagang hindi mo siya sinasagot. Kasi tinatago mo talaga sa kanya. Oo. Tsaka syempre graduating, ang daming expectations sa OFW si mama. Panganay ako. Ilan ba kayo magkakapatid? Dalawa lang. Bading Dalawa lang. si... Bakit importanteng sabihin ko na bading siya? Pero dahil kasi ako yung ate, so malamang naging bading yung kapatid. Pero anyway, naiwan si Billy sa akin 10 months old. Imagine, tapos 8 years after saka bumalik ang nanay ko. Kaya parang ako yung mama niya at ate niya. So, ang ibig sabihin na buntis ka, patapos ka nun. Yes, graduating. Graduate ka. Oo, tapos nagsha-show na ng konti. Kaya pala, gawa ganun yung mga teacher ko. Bakit pinilit mo pa rin makatapos despite of? Sa UP kasi walang ganun, hindi siya issue. Pag may nakita kang kaklase mong medyo mature na kasi bumalik sa pag-aaral. Then kung meron kang kaklase na galing sa mayaman na pamilya or sobrang hirap na pamilya, then pantay-pantay lahat. Siyempre, habang dinadala mo yung ang daming pressure nun para sa'yo. Unang-una, iniisip mo yung sasabihin ng nanay mo. Paano mo nalampasan yun? Si mama kasi galing kami sa hirap, buong pamilya, no? Grabe talaga nung pagkasabi ko, parang nakikita mo gumuguho yung pangarap ng nanay sa mata niya. Masakit kasi syempre parang iniisip ni mama. Parang iginapang ka niya ng bongga. Pag-asa ka na, ikaw na yung mag-aano. Kaya pinili kong matapos lahat ng mga pangako ko sa kanya. Kaya paglabas si Kaya, okay na kami. Wala akong problema, di ba? Nung inabot ko kay mama pare-pares birth certificate, diploma, ganun. Yung nanay mo talagang wala mapagsidlan ng ang saya niya. Ayokong hindi tinutupad yung sinasabi ko sa lahat. Oo, talaga ipaparamdam mo talaga sa nanay. Nagkamali ka, pero ito naman ang buwelta ko, di ba? Tasan pala ang tatay mo? Si Papa kasi maagang pumanaw. Nung nawala na si Papa, wala na. Kaming dalawa na lang na kapatid ko. Tsaka si Mama. Oo, tapos mama ko pa nag-abroad. Saka kayo tumira noon ng dalawa kayong magkapatid. Ang galing ni Mama kasi yan ang inuna niya. Bahay talaga. Yung maalis kami sa Almeda, tapos sa Santa Cruz, dito nasa Fairview. So dati wala pang kahit ano dito. May lupa na kami. Meron ng bahay na tinatayo. Kasi inagad ni Mama. Inagad din. Doon ko yun naman dapat ipon, gawa ng ganito, invest, patayo, ganun. Paano ka pala napunta sa pag-aartista? Comedy bar din. Doon ka nakuha? Oo, parang magkakadikit lahat ng ginagawa mula teatro sa UP, tapos nag-punchline, tapos nagbanda, tapos nanganak ako. Sabi ko, paano ako bubuhayin? Balik comedy bar ako kasi saan ka bumalik na comedy bar nun? Jeff's, Basilica, 20 seconds, si Ma'am Kakay, binigyan din ako ng set. So parang sa 7 araw, 6 na araw tayo magkasit. Ang galing. Ganon. Basta may pera, para may pambili ng gatas, may pa-pedia. Ano mo, napaka-strong mo din? Sobra ka. Recently, nagkakaroon ako ng realization na, kailangan ko palang tulungan yung sarili ko mental health-wise. Every
time somebody says, uy, ang strong mo pala. Hindi nila alam tayo, mga nagpapatawa, kung gaano tayo kahina talaga, maganyan ka lang, maiiyak ka eh. Oo, ang mga komedyante po talaga, hanggat maaari, hindi na ipapakita sa inyong mahina kami. Si Tuesday, tingnan nyo ang daldal niya. Naku, kapag tumahimik sa Tuesday, isipin mo, napakabigat na ng kanyang pinagdaraanan. Madami kang nakitang ganyan sa akin. Wow. Marami kang yugto ng buhay mo na napagdaanan mo nandun ako. Oo. Kaya tuwang-tuwa ako nung nakita kita sa TV. Tagumpay yun ng lahat ng nakatrabaho ko mula nung simula. Yung pinagkakasya mo yung 1,000, hanggang kailan tong 1,000? Walangan mabayaran ko yung ganito. Tapos aabot ka sa punto na, kaya ko, ano ba yan? Bilhin yan. Nakakaluha. Kasi tagumpay yun na dati pinapangarap mo lang. Tapos para bang dala-dala ko tayo lahat. Yung nakita ko lahat ng pagtitiis ng lahat. Tapos naabot ko yun. Pwede pala, no? Kailangan lang ano ka lang. Pwede, nangyari sa'yo eh. Kasi alam mo kung bakit. Masigasig ka. Laban kung laban ka talaga. Kaya lagi yung eagerness sa lahat ng mga gagawin mo. Kailangan makita mo yung resulta. Ito to it. Push ko lang push. Totoo talagang naramdaman ko, ay, Tuesday Vargas. Saan nang galing yung pangalang Tuesday Vargas? Naku, ang daming kwento. Pwede nating sabihin yung totoo. Pwede din yung katang isip. Yung mas nakakatawa. So mas nakakatawang muna tayo. Okay, Tuesday ng gabi. Tapos Talagang ano na, Tuesday ng gabi talaga. Tuesday ng gabi. Tapos meron kasing gusali sa UP. Ang pangalan ay Vargas Museum. So, Tuesday ng gabi sa Vargas Museum, nagkahulihan ang UP Police at ang mga estudyanteng nakaparada dito sa gusaling ito. Kung saan dis oras ng gabi ay may mga kababalaghan na nagaganap. Na ngayon ay bawal na kasi nakalock na siya ngayon. At saka marami na kasing camera. Kung wala pala, dito lang ba dito? Yun yung katang isip. So, hindi natin alam kung totoo yan o hindi. Yung totoo, yung dati kong manager si Miss Olive, kaibigan niya si Direk Altantay, si Direk Bot Mortis. Tapos, bago akong talent nito, tapos sabi ni Miss Olive, may ima-manage ako. Tapos, anong pwede natin ipangalan yung androgynous, tapos versatile, yung pwedeng ipaslak sa hosting, pwedeng broadcasting, pwedeng comedy, kahit ano, singing, all around. Yung parang very generic, tapos walang kasarian. So, ang daming pinitch, ang nanalo na pangalan is yung Tuesday Vargas. Ang tapang kasi ng pangalan mo. Pwede naman Tuesday, Wednesday. Anong unang-unang mong project? Nag-audition kami kay Mama Bear. Mama Bear ko kilala niyo siya sa ABS po siya. Tapos sabi niya, may bago kaming gag show. Tapos kailangan ng isang newbie pero lahat veterano. So ayan na naman. Yung, parang nung pumasok ako ng punchline, puro kayo magaling. Pero this time around, syempre kumapal na yung experience mo sa comedy bar. So marami ka ng baon. So tapang-tapangan tayo, audition ako ganyan. Pagdating ko, kwarto lang yan siya. Tapos may mga eksekutibo. Tapos tatawanin mo kami. Ganyan lang sila. Tapos, hey! Tapos ayun, nag-chik-chik ka na, tawa-tawa sila. Okay, sige, kunin ka na namin. The next week, pictorial agad. So, hindi ko alam kung ano na naman yung, ano ba to? Wala akong gamit, wala akong sapatos, masyado. Yung mga pang-set lang, masyado palang loud. Dapat, as an artist, iba-ibang look. Tapos, dun ko na lang ito pala Classmates, yung pangalan ng show. Boys and girls, na gag show. Tapos, parang katapat siya nung sa kabilang channel. Same time slot, same ano. Anong channel to? ABS. Sa ABS ako na nagka-break. Anong pakiramdam mo Tuesday nung nakakapasok ka na sa ABS-CBN? Siyempre, yung dating barya-barya na kinikita mo, buo na ngayon. Lalo na may binubuhay ka na. Naluha ako din. Parang dati pag bibili ako ng bawang tsaka sibuyas, bibilangin ko talaga, papakilo ko. Kasi naka-budget. Ang liit-liit pa ni Kai, wala naman akong katuwang na mag-produce ng pampasupport sa bata. So sabi ko, nung bumili ako ng kilo-kilong simple sibuyas, bawang, nakakaluha na hindi ko iniisip yung laman nung lalagyanan. Basta naglalagay ako, tapos tumutulo na yung luha ko. Ang babaw ko lang eh. Pag masarap ang pagkain ng pamilya ko, okay na ako. Hindi pa dyan nagiging okay ang lahat kasi umusbong palalo ang pangalan mong Tuesday. Nagkapelikula ka na yan dyan, di ba? Madami. Sunod-sunod. Si Direk Mac Alejandre, maraming salamat sa'yo, Direk Mac. Ang dami niyang binigay na pelikula. Kami ni Berwin lagi yung Love Team. Parang nakalabing-4 na pelikula yata ako kay Direk. Ang bilis nga naman nangyari sa buhay mo. Tapos kung ano-ano pa, yung sina Attorney Joji sa Quantum, yung Here Comes the Bride. Sunod-sunod. Tapos yan, yung album. Bongga yun. Ayun yung naglilitanya kang Inglesan. Alam mo nung pinanonood kita, yan si Tuesday. Nagpakita gila si bakla. Usually kasi, kaya ka binibigyan ng moment ng mga director, nakikitaan niya, ay ito, kayang i-carry ni bakla ito. Bigyan ko nga ito ng moment. Si Direk Chris sabi niya, alam mo, akala namin hindi mo makakaya. Actually, nung sinusulat, lagay niyo lahat ng mahirap. Pagtripan, gano'n. Kasi susubukan
ka talaga nila eh. Oo, parang tignan natin kung hanggang saan kaya. Eh, ginawa ko. Naloko sa direct. Makakalaka, ginawa talaga! Ilang taong ka tumagal sa ABS-CBN? 4 years bago tayo lumipat sa kabilang network, tapos ganun din. Natatandaan mo pa yung mga ginawa mo sa ABS-CBN? Yung Gulong ng Palad nga yan. Tapos nag-guest co-host tayo sa iba-ibang noon time show. MTV, meron tayong MTV before. Nung nagwawawin, mga ganyan. Ang dami. MRS, may ganun pa yata. Yes Show, Classmates. Bida si Mr. Bida si Mrs. Kasama ko si Kuya Buboy dyan, tsaka si Ate Mary. Na namesake ko. Ayan, Ate Mary, pinangalan po ako ng nanay ko sa inyo. Ayun na. Sobrang idol siya ni Mama. Bakit ka pala lumipat ng GMA? Okay, so medyo madugo ang mga ganap. Ay, gusto ko tumadugo. Siyempre, bawat artista may mga chapters na nagko-close as may nag-open. Yung showbiz answer is, another chapter has open. So I have to entertain it. Kasi ito yung bago kong direction, career-wise. Oh, usually kasi di ba mga problema ng artista, kapag wala nang masyadong proyekto, bibigay sa'yo ang Job network. Siyempre, ikaw naman, hahayaan ka nilang lumipat. Yun ang nangyari sa'yo. Hindi, baligtad. In the middle of all of what I'm doing, bigla akong nag-job ship. Bakit? Parang may animosity na na-create. Animosity meaning parang hindi na komportable, parang hindi na ako yung gusto kong lumabas sa gusto nilang mangyari. Parang may mga ganong palabas. Ah, okay. Ako kasi, Diyos ko, disclaimer hindi po ako mahirap katrabaho. Yun lang, meron lang ako mga pinipili na mga certain na roles na alam kong mabibigyan ko ng hustisya. Kasi ayokong umuo sa isang project na hindi authentic yung performance. Gusto kong maging ganon, thinking actor. Kagaya nga na sinabi mo, binrake ko na yung molde. So, bakit ako ulit papakulong sa molde? Tama. So, ganon po. Kasi parang eto na ako aakyat na ako huwag niyo na ako pabalikin sa, di ba? Oo, parang ito na yung bago. Anong i-capitalize natin, baka pwede. Yes, na ayaw nila mangyari. Hindi pa ganun ka-receptive yung audiences siguro. Kaya walang ma-fit na role. So dahil doon, yung next na project, hindi ko siya ma-oo-oohan or hindi na swak yung pakiramdam ko. Sabi ko, baka merong ibang offer na parang mas kaya kong bigyan ng buhay. Tapos doon na-offeran ako sa kabila. Sa GMA? Oo, ng serye. Anong serye ito? Ito yung Kaputol ng Isang Awit. Bata pa nito si Glyza tsaka si Lavi. Tapos tungkol siya sa music. After nung Kaputol ng Isang Awit, ano na ang kasunod? Ang dami. Nung nag-GMA ako, syempre fan ako ng Bubblegum. Nag-guest pa lang ako sa Bubblegum until parang naging semi-reg. So sobrang aliw ko. Tapos parang napanood ako ng EP na gagawa ng show para kay Manny Pacquiao. Tapos ito na yung Show Me the Money. Kay Marian, kay Senator Manny, ayan. Tapos kasabay, serye, Mata ni Angelita. Kaya nabuo natin yung mga dapat buuin. And then TV5, pagkatapos 4 years ako sa GMA ulit. Tapos 7 years ako sa TV5. Naikot ang network, di ba? Nung bang unang-una kang nakasalumuha sa mga artista, hindi ka ba na-starstruck? Sobra, lagi. Unang artista na nakasama mo na starstruck ka? Si Tita Celia Rodriguez. Ay, talaga? Co-star ko siya sa Mata ni Angelita. Tapos lahat ng gamit niya, animal print. Doon pa lang napaka-visual. Yung higaan niya, animal print, na may telang animal print. Yung comforter niya. Pillow niya, animal print. Yung kapihan niya, animal print. Pati yung lalagyanan niya ng mild 7 na Yossi, animal print. Kala ko kakausip ako, rar. Paano siya in-approach? Tita, gano'n, alam mo naman ako. Tita! Ano ka ba? Gano'n. Pag ginagaya lang kita, di ba? Si Romel po kasi, pag lahat talagang malungkot na, pag gumano na yun, alam mo kayo? Lahat kami masaya na. Parang nakakahawa siya, so nadadala ko siya sa set. Nadala ko siya kasi masyado akong friendly. Pero at the end of the shooting, favorite person niya na ako. Sa dami ng project mo, anong unang-una mong naipundar Tuesday? Mababaw lang ako So, dati ingit na ingit ako doon sa makeup kit na binubuksan na may 3 layers. Tapos yung mga laman ng mga makeup, may brand. Tapos yung sponge, hindi yung parang kinuha sa aquarium or sa totoong sponge. Tapos yung mga lashes, hindi inuulit, hindi siya shopon. Mayaman. Yung contact lens, hindi nakakapula ng eyes kasi bago. Sabi ko, sige, total ito ang trabaho ko. Ang artista po na natin damit, makeup, sapatos. Sabi ko, sige, investan ko yung sarili ko. Punta ako, Rustans. Rustans? Di ba? Doon Yan. Bili-bili ka. Tapos nung pagdating ko ng counter, nagsasorry ako ng konti. Kasi umabot na.
Para mo 100K nagastos. Iba kasi yung pakiramdam nun, di ba? Nagastosan mo yung sarili mo. Oo. Makatapos nun, ano na ang sunod na napundar mo? Kotse, kasi kailangan natin sa work. So, yung Revo ni Mama, alam mo yan, yung blue na Revo. Lahat-lahat ng pinupuntahan kong set, siya yung kadikit ko, yung Las Piñas, nasa toll booth ako, nag-eyeshadow ako. Hanggang sa nabangga-bangga ako na yung sasakyan ni Mama, patawad-patawad lang siya lagi. Ganun sabi ko, pag ako nagkapera, babalik ko sa'yo itong kotse mo, tapos bibili ako ng sarili ko. Ano ang ibinalik mo sa mama mo? Oo, hindi, binalik ko lang yung kotse niya. Hindi ko to siya. Ano ang binili mo sa sasakyan para? Unang-una mong sasakyan? Ford Escape. Pero may F-150 muna ako na parang isang buwan lang sa akin. Ang laki. Pagbaba ko mukha kong anino lang. Pagbaba ko sinoli ko. Tapos binalitan ko ng Ford Escape. Tapos eto na, ang Balor. Ang Balor. Eto na. Ayan. Ito na yun. Pangilang bahay mo na to? Pang-apat. Ako personally, napaproud talaga ako sa'yo. Ever since naman nung nakilala kita, kasi alam ko, itong babaeng to, hindi magugutom to. Kasi unang-una talino at talent pinagsama mo eh. Salamat. Marami ring mga challenges, pero hindi ako madaling ma-defeat. Oo, pero meron bang mga pagsubok sa buhay mo na talagang kala mo, ayoko na? Madami. Ano kasi ako parang nadadala ko yung problema ng ibang tao paloob sa bahay na. Kasi ganun ako maging kaibigan. Kaya nga, minsan pala iwas na ako na magkwentuhan kasi nai-imbibe ko yung energy. Pero yung akin talaga na nangyari is para bang nung nag-40 ako, siguro perimenopausal, nag-fluctuate na yung hormones. Ang dami kong naiisip na hindi ko naiisip before. Mga fear of death or fear of not being heard or seen, na parang nararamdaman ko na yung edad, na baka relevant pa ba ako? Mapatanong ka bilang artist. Speaking of relevant, pag wala kang project, ano ang nasa isip mo? Yung normal ko kasi nag-work eh. So parang abnormal yun for me pag hindi ako gumagalaw. Feeling ko hindi ako importante, feeling ko parang, wala akong contribution sa society. At saka ito, nung dating wala ka ng mga tanggap na work, meron kang events, di ba? Ayun, nag-business ako. Wedding coordinator. Yes, at saka stylist. Stylist. Ayan, Weddings by TV on Instagram and on Facebook. So TV is Tuesday Vargas. Weddings by TV. One word. Ayan. Kung gusto nyo wala kayong aasikasohin, ikakasal kahit anong okasyon, aayusin ni Tuesday lahat yan. Artista yung nag-aayos, di ba? Naloloka sila. Pagdating ko doon walang makeup, kaya trabahador siya. Ganun. Parang na-unfairan sila, mamaya na po mag-picture kasi nga nagtatrabaho tayo. Gets naman nung mga guests. Tapos mamaya pagka tapos na, ayun. Hanggang ngayon, di ba? Okay pa yon. Okay pa, ongoing siya. Nakakatuwa kasi 12 years na siya. Tapos ang dami kong nabibigyan ng trabaho. Nakakasama mo sa UP? Hindi. Ano to? It's an association. Tawag sa kanila, Philippine Association of Wedding Planners. Pioneering organization yan ng mga wedding planners. Tapos pwede ka mag-practice abroad if you like. Kasi with the training na marireceive mo from them. Tapos nung nandun ako, habang inaaral ko lang, parang extra source of income, ginawa ko yun with a friend na sabi ko, imbis na magkautang-utang tayo, gawa pa tayo ng extrang pagkakakitaan. Tapos ang kukunin natin yung mga kaibigan din natin, mga mommies na kagaya namin, na breadwinner, na gusto ng extra pera. Basta ang requirement ko, dapat ikaw yung breadwinner ng pamilya, tapos gagawin mo to, alagang nanay, parang gano'n. Lahat kami nanay. Ang ganda, no? Kasi kapag breadwinner ka, magtatrabaho to ng maigi. Wala ka choice eh. Oo, wala kang choice. At saka ito rin yung chance. Yes. Ano ba yung pinakamahirap na naranasan mo na talagang umiiyak ka na sa talagang hindi mo malubos maisip bakit mo nararanasan ito? Pinakamalalim siguro is yung wala akong kapera-pera tapos may sakit yung anak ko tapos umiiyak siya ng boga-boga. Alam mo yung umiiyak ka na tapos wala ka nang maasahan. Tapos may batang maliit na umiiyak pa. Tapos may sakit. Tapos mag-isa ka. Tinakausap ko na talaga, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Ganon. Talaga? Tapos parang kailangan kong mag-snap out of it. Kasi ang immature ng atake na nagdala ka ng buhay sa mundo, di ba? Hindi ka na naman na bata. Kaya mo na yan, 21 ka na. Okay? Parang kailangan mag-toughen up. Kailangan gumawa ng plano. Hindi pwedeng iyak-iyak lang. So ginawa ko, uminom ako ng tubig. Tapos huminga ako ng malalim. Nagdasal na lang ako. Sabi ko, ginanya ko yung dalawang kamay ko. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Gagaling ako. Ganun, gagaling ako. Usayan ko sobra. Hindi ka mag-disappoint sa akin. Babalik ko sa iyo talent na binigay mo sa ganun. Kasi kaya talaga. Ever since may pumasok lumabas na lalaki sa buhay ko, isa lang yung lalaki na constant sa buhay ko, yung anak ko. Sa lahat, gagawin ko sa kanya. Kasi kahit na noong umpisa, nahihirapan ako dahil naging nanay ako na maaga. He's actually the one who saved my life. He's the one who taught me resilience, hard work. Ako yung mas maraming benepisyo. Ang dami kong nakuwang aral mula nung naging nanay ako. Tsaka mas naintindihan ko yung nanay ko. Mas, kaya pala nagagalit si mama.
Oo. So, mas lalong na-appreciate kayo ng mama mo. Sobra, oo. Lalo na pag nagagalit siya. Kasi dati lalabanan mo eh. Oo. At saka ngayon, naibabalik mo na yung ano sa mama mo. Yun yung masarap na feeling. Nakikita mo ba yung pakiramdam ng mama mo ngayon sa nangyayari sa buhay mo? Sinasabi niya sa'yo? Sobra. Nung December, nung umuwi siya, sabi niya, gusto kong bumiyahe. Eh di ba, syempre, pagka bumiyahe ka nilang naman isa, bit-bit mo lahat. O, so hotel, ilang rooms yun, gano'n. Inorganisa natin. Tapos, tuwan-tuwa si mama. Nagsibo lang naman kami. Simple lang. Kami lang pamilya. Pero kita mo sa mukha ng nanay ko na nagkukulitan mga anak niya, apo niya, masaya. At saka yung anak niyang pinapagalitan niya. Naakala niya, naku, palpak. Di ba? May ganun na eh. May ganun. Sa palagay mo ba, nakabawi ka na sa mama mo? Hindi pa, malayo pa. Kailangan ko pang ipakita kay mama na kaya na namin. Hindi ko lang sarili iniisip ko, pati kapatid ko na matulungan ko si Billy, magkaroon din siya ng sarili niya. Anak ko din, ganun. Kasi ayaw na nga ni mama na ibalik sa kanya. Papunta na lang sa anak ko tsaka sa kapatid ko. So tingin ko, kung papalarin pa tayo na marami pang taon na nagtatrabaho tayo ganito, sila na yung next nating bibigyan ng pangsimula naman nila para matulungan nila yung family pabalik. Magagawa mo yan. Alam mo kung bakit? Lahat ng iniisip mo, lahat ng gusto mo, mangyayari yan kasi gusto mo. Totoo. Tsaka pag nakita mo na, iyon na yun. Ano pa ang kulang ni Chusey Vargas? Annulment? Hindi, magano tayo. Oo. Ano pa? Yung final reading ko paki-approve na kasi talagang mas madali po yun. Ay talaga, kasi unang kasal mo yan, hindi pa rin naanak. Oo, hindi pa rin eh. Ilang taon na yan? Mahigit 6. Ganito na lang, gusto ko lang Ayan. siguro sabihin ko lang sa mga babae na kagaya ko nan sa Ayan. parehas na sitwasyon. Kailangan move forward with grace. Okay, bakit ko to sinabi? Kasi yung unang nangyayari dapat sa isang relationship na hindi nag-prosper, hindi nag-move forward, forgiveness. Kasi walang totoong pag-move on kung walang kapatawaran. So ito ba sinasabi mo na patawad mo na siya? Una ko dapat pinapatawad sarili ko. mo. Kasi when the marriage broke down, sinisi ko sarili ko eh. So that's why I don't wanna make any more relationships public anymore. So careful ka na ngayon? Careful na ako kasi nga I don't wanna fall flat on my face again. So sobrang disappointed ako sa sarili ko na I had to get a lot of work done ako muna. Pero minsan kasi di ba, sinasabi mo yan sa sarili mo, pero pag dumating na naman, kahit anong talino mo na alam mo na ganito lang ako, pero hindi mo na malayan. Nagkaroon ka ulit. Nagkaroon ko ulit, lumampas ka na naman sa boundary mo. Oo. Di ba? Wag na lang natin parusahan mga sarili natin pag nagkakamali tayo. Eh kung yun ang pagkatao, mapagmahal ka, mahilig ka na may kasama sa buhay, gusto mo na to be loved and to love, yun yung nakikita mong purpose, then go. Sino ba tayo para, choppy? Ayan. At least ang mahalaga Tuesday, alam mo na yung ginagalawan mo, alam mo na yung pupuntahan mo, at alam mo na ang gusto mo. Yes. Tama ba ako doon? Totoo. Ito na. Ano gusto mo sabihin sa mama mo? Ay, mapapanood to ng mama mo? Gusto ko lang sabihin na okay lang kami at saka dapat okay ka lang din. Ayan. Si mama kasi iba na naman yung problema ng generation nila. Una, hindi na sila masyado nakakarinig. Oh. Uy, gagi. Grabe tanda naman. Uy, bata pa ang mama. Bata pa si mama. Nasa 60s pa lang naman. Wala pa siya sa wangod nga. Pero okay lang kami, mama. Ayoko lang nag-aalala siya parati. Kasi parang naisip ko na yung layo na niya, yung lungkot pa, patong-patong na yun na pinagtitiisan. Kailangan nang mag-relax. I'm sure masaya na ang mami mo para sa'yo kasi nakikita kanya kayang-kaya mo na talaga. Laban! Kahit ilang beses nadapa, tayo, laban ulit. Laban ulit. At syempre lahat yan, malalampasan mo kasi magaling ka eh. Ganun ba yun? Si Kyle, anong gusto mo sabihin sa Ayan. anak mo? Kailangan mo tatandaan, hindi mo lang ako nanay, kaibigan mo din ako, pwede mo ako sabihan ng mga pinagdadaanan mo, mga problema. Alam mo naman yan pag nandito ka sa bahay, chong-chong kami ng bata eh. At saka bukod doon, kung ano man yung mga pangarap mo, nandito lang si mami lagi para sumuporta. Meron ka ba nakikita mga ginagawa ng anak mo ngayon na ugali mo dati? Oo. So anong nararamdaman mo? Na parang mahihirapan ako. Sa mga kadarating na mga taon yan siya. Mga pagsagot-sagot, leave me alone! Ganun din ako. So ano ngayon ang masasabi mo ngayon sa mga katulad mong single mom? Hindi ka bawasan yung pagiging nanay ng murang edad o kaya yung pagiging nanay na ikaw lang ang padre de pamilya sa bahay na mahanap, ikaw ang nagtataguyod. Hindi ka bawasan. Kunyari parang, may magkakagusto pa ba sa akin? Kasi may anak ako sa pagkadalaga. Meron pa ba akong mahanap na totoong pag-ibig? Sinasabi ko sa inyo,
nyo hindi yung totoo. Kasi, alam mo girl, nagkwento. Basta alagaan mo yung sarili mo. Check na check. Kaya pala super gym ka. I'm doing this for me. Kailangan alagaan yung katawan. Tsaka, ang pinakamagandang love na makukuha mo, hindi yung love na romantic love, yung love ng mga anak mo na lang. Doon ka na lang mag-focus, okay? Kasi tayo talaga mga nanay, tayo mga superhero talaga. Iba. Anong gusto mo sabihin sa Mr. Right mo? Ay, Ay, lang sige na please. if you're out there, sana this time around, yung person na darating is the one who will bring me the peace that I've longed for, na walang complications, walang masyadong drama, na bit-bit sa buhay. If meron man, dapat ganun siya ka-open na tanggapin yung lahat-lahat. Kasi ayoko na maarting tao. Gusto ko yung nagmamahalan lang kami. At syempre, nagbalik ka na sa comedy bar. Yes! Ayan. Imbitahan mo sila. Okay, Clowns Republic po ito. Basta malapit lang siya sa Timog tsaka sa Panay. Makikita nyo lang yan doon, nadodol yun. Tuesday, Wednesday, nandoon po ako. Simula 8:30 po yan ng gabi hanggang sawa. Ayan. Hanggang kaya ng mga tao. Ang Instagram niya at ang Facebook niya active po. Yes. Uy, Tuesday, ganda ng kwentuhan natin. Ang dami pa na hindi natin Oo, napupunto. marami kaming kwentuhan dito, yung pang-private lang. Marami kaming kwentuhan dito, kaya hindi namin pwede i-share kasi alam mo na. Oo, hindi na. Tama na kayo. Okay na. Doon na magplansya na. Thank you very much, Tuesday. At napakaganda ng bahay po ni Tuesday. Thank you very much. Sana po sa kwento po ni Tuesday, marami tayong na-inspire. Yes. So mga kachika, dead ma ang nega, dead ma ang bash dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon with Tuesday Vargas. Dead ma ang nega, dead ma ang bash dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon.